Sige. So, mag-take note kayo, kung hindi nyo alam, i-take note nyo lang. Okay, ang topic natin, okay, malapan. Ito yung sinayin ka, pero ano siya? Gawin natin comprehensive sharing. Saan yung ating pangkura? Wala na? Wala eh. Okay, punta tayo dun sa Malakay. Or okay, 5 and 6. Okay. Sino yung gusto magbasa? Sige, paunahan. Dali. Doon muna tayo sa basic. Okay, let's go to the basic part nito. Sa basic, mayroong dalawang application. So, advanced. Lalagyan natin dito yung advanced. Advanced na understanding. Una, basic, mayroon siyang part A at part B. Okay? So, una, yung verse 5. So, sa verse 5, basahin nyo. Tingnan makibasa. Si Darla, si Jericho. Narito ang sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilabot na kaarawan na Panginoon. Okay, nakita nyo dyan? May nakita kayong salitang Elias. Tama? Nakita nyo? Elias, saan yung... Okay, tingnan natin yung Elias. Okay, ayun. Ayun yung Elias. Si Elias daw ay susugo. Sabi dyan, kailan daw ay susugo? Yung part A, yung bago ang pagparito. So, ang bago, yan yung first coming. Sulit nyo, unang pagparito ni Lord. Bago siya dumating, bago dumating, isusugo muna niya si Elias. Yan. Susugo muna si Elias. Pwede kayo attend dito. Anong tawag doon? Anong tawag doon sa bago siya dumating? Anong tawag dito sa verse 5? Anong tawag? Nika, anong tawag? Anong tawag yung bago siya dumating? Sa unang pagparito niya. Anong tawag doon? Hindi. Ang tawag doon ay nakalagay dito. Nakalagay dito. Anong tawag? Doon sa part A. Letter G. Great. Day. So, ulit yung day. So, yan yung first coming. Ang tawag yan, dakilang araw ng Panginoon. Sabihin nyo, dakilang araw. Dakilang araw. Ayun, galing. Yan, gusto ko sa'yo. Ito ko ba maayos ah? Yung teacher nyo. Okay, yan yung part A. Okay, verse 6. Okay, hindi mo na natin tatapusin. Oh, verse 5 mo lang. Okay, part B. Yung part B, bago daw ang kakilakilabot na araw. Bago siya dumating. Ano yung sa English yung kakilakilabot? Great and dreadful day. Great. Anong great? Okay, sa English yan, tingnan nyo, sa English. Dreadful day na to. Nakita nyo ba? Sino makulang magbasa? Behold, I will send you an ice. Hindi yan, ito lang pinapabasa. Dreadful day of the Lord. Yung teacher niya, hindi na makulang. Ulit! Oh. So, ang part B, ang tawag yan ay, sulat nyo, dreadful day.
part A. So yan yung ikalawang pagparito ni Jesus. So dito first coming, dito ay second coming. Okay? So, isusunod daw si Elias. Ang tanong, tignan nyo to. Mateo, mabasa na yun. Mateo 17, 11. Oh, 11. Matthew 17:11. Tignan nyo to. Okay. Basahin natin. Sino magbabasa? O, Gerald, basa. Gusto ko yung basa dire-diretso. At sumagot siya at sinabing katotohanan si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng mga bagay. Hindi na, no? Sabi niya, pagbabasa, ganda mo. Ang natuto. Pagkapas na naman si Gerald. Ang ganda mo. Katotohanan, sino daw pumunta? Di ba may binasa tayo kanina sa Malakias 4? May Elias din na isusubo. Ay dito. Sino yung papa dito? Nabasa ko ba? Opo. Nakita nyo? Opo. Elias. So papakita si Elias para daw isauli ang lahat ng bagay. Sulat ka. So si Elias ay paparito para i-resto. Grabe to. Siya pala ang magsasauli. Okay. Teka, sinong Elias yan? Bakit? Kasi, pag ko tinanong, sinong Elias? Di ba si Elias dumating na? Old Testament, si Elias. Tingnan nyo si Elias. Hanapin natin yung Elias na case file. Sulat natin. Search natin muna. Ito yung Elias na narito na, no? Basahin natin to. Sa unang hari, 21:17. Okay. Sino magbabasa? Gusto ko ganun din. Sino? Boy. Bilang mo, bilis ha? 17 mo na. Sunod si Daga. 18. Kaya? Daga, kaya eh. Verse 18. Kaya mo? Okay, 17. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Elias na Tishbita. na nagsabi. Okay, good. Very good. Okay, next. Sino? Poy. 18. Oh, ganun mabilis ha. Daga, kaya mo? Kasi, Poy ka. Sige. Ganun. O, 18. Bumangon ka kapag naungging, huwag salubungin si Akab na hari ng Israel na tumatahan sa Samaria na Ito. siya'y sa labasan Inabot. nabot na Kanya. yang Pinapanahon. Upang. Okay. Tuloy-tuloy lang yan. Alam niyo si Poy. Kasi tuloy-tuloy na binabasa, nagbabasa. Dapat lagi nagbabasa ng Bible. Okay? So nakita nyo, si Elias pala, dumating na, nauna. So, sinong Elias? Yung isusuko, bago dumating ang Panginoong Jesus. Inandito na siya, tapos isusuko pa pala ulit. So, ibig sabihin, ang Elias na susuguin ay mayroong limang pagparito. O, sulat nila, bago tayo makipas. Mayroong 5 pagparito si Elias. Sulat nyo ha. Number 1,
Uy, dapat nag-take note kayo. Ang number one, si Elias na Tisbita. Anong itsura ni Elias? Tingnan niyo si Elias. Tingnan natin kung anong itsura ni Elias. Elijah the Tisbite. Yan yung prophet. Ano yung itsura niyo? Grabe no? Ito siya. Kita niyo yan? Ito si Elias yung itsura niya. Ay, ito to. Nakita niyo to? Si Elias, siya yung nag-alay, tapos sinunog ng Diyos yung alay niya. Nakipag-contest siya doon sa bundok ng bundok na ano yun? Bundok ng Carmel. Mount Carmel, pinatay niya yung mga bulaang propeta kasi hindi nasunog yung kanilang hain. So si Elias ang tagapagpasakuli ng puso ng mga ama sa mga anak. Balik tayo doon sa talata ng Malakias. Tingnan nyo ulit sa Bible verse 1. Open nyo ulit yung Bible. Tingnan nyo, ha? Malakias 4, doon ulit, kanina. 5. Okay. Basa na, sa 6 na tayo, sa 6. Ano gagawin ni Elias? Ito yung gagawin niya. Sige, basa. Niki, basa. Si Niki naman. At kanya anong gagawin niya? Verse 6. Kailan? Sige, Simon. Tanggalin mo yung hawak. At kaniyang sige, tuloy. Simon, tanong balungin. At kaniyang pagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanyang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Okay, doon sa great day, doon sa unang pagparito, meron daw mga ama na ipapanumbalik yung puso nila, sulat niyo yung heart, sa kanilang mga anak. Okay? Dito naman sa ikalawang pagparito ng Panginoon, meron namang mga anak, ipapanumbalik yung puso ng mga anak sa mga ama. Okay? Ayan. So, ang gagawin daw ni Elias, ibabalik niya yung puso ng ama sa mga anak at ibabalik niya yung puso ng anak sa mga ama. Bago dumating ang Panginoon. So, ibig sabihin, may restoration magaganap bago dumating ang Panginoon sa ikalawang pagparito niya. Dumating na ang Panginoon dito sa unang pagparito. Umakyat na sa langit. Sino yung Elias na isinugo? Hindi niyo ba alam? Sabi ko kanina, may limang Elias na pinarito. Yan yung Elijah na Tisbita. This one. Okay, number 2, kilala mo si Elisha. Kilala mo yan? Ito yung verse, hanapin natin, no? Yung double portion ng anointing na ibinigay kay Elisha. Hanapin natin. Okay? So, at least alam nyo to. Okay, hanapin natin. Okay, 2 Kings chapter 2, basa. Okay? Sino magbabasa? Basa. Hello. Verse 2. Verse 2, sige. At sinabi, Wait lang.
Sige, verse 2 na. Sige, verse 2. At sinabi ni Elias sa iyo, sinasamo ko sa iyo na maghintay ka rito, sapagkat sinugo ako ng Panginoon hanggang Sa Beden. sa Beden. At sinabi niya sa iyo, buhay ang Panginoon, at buyang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan sa gayon mo ka sila sa Beden. Pakihanap niyo yung verse na bumaba yung espiritu niya kay hanapin natin. Okay. Yung double portion, no? Yung sabi niya, paano ko makukuha yung iyong balabal? Sabi niya. No? First Kings 19. Okay, ito na. 2 Kings 2:9. Ito yun. 5:15. Ito. Sa 9. Okay. First Kings yung pass ng mountain, di ba? Yung mountain, nasa na yan? And Elijah passed by him and cast his mantle upon him. Ito yung diwa. Ito, sa verse 9. Tingnan niyo, at nangyari nang siya'y makatawid, na sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung anong gagawin ko sa iyo. So, nung nakatawid sila doon sa Jordan yan, sa River Jordan, sabi niya, hingin mo. So, yung propeta ng Diyos, na major prophet na si Elijah, meron siyang anointing galing sa Diyos, meron siyang spirit and power na gustong makuha ni Elijah. At yung, bakit niya gusto makuha yun? Kasi, yun yung kasi ng Panginoon, yun yung anointing ng Panginoon na binigay kay Elias na kailangan makuha niya. Ano ginawa niya? Hindi siya kailanman umalis o humiwalay dun sa propeta ng Diyos. Ano ginawa niya? Kasama niya. Tingnan mo, at mangyari sa pakatwid na sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano yung gusto mong gawin ko sa iyo, bago ako ihiwalay sa iyo. Kasi kailangan na ni Elias mamatay. Sabi ni Elias, hilingin mo kung ano yung gusto mo na ibigay ko sa iyo. Ano yung gustong hilingin ni Elias sa iyo? Sabi niya, sinasama ko sa iyo na ang iyong sabi dito, na ang iba yung bahagi ng iyong diwa ay sumaakin. Grabe yun. Sa English yan, ano yan? Verse 19, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. Kaya sabi lang ito, hindi kami naniniwala na the spirit and power of Elijah was upon to Elisha. Yung verse na yan mismo nagsasabi. Kaya hindi, si Brother Branham hindi siya nagagawa-gawa lang ng kanyang mensahe. Di ba mayroon si Brother Branham five comings of Elijah. So yung verse na to, sa verse 9, 2 Kings chapter 2, verse 9, sabi niya, a double portion of thy spirit be upon me. Ibig sabihin mo, spirit and anointing, the spirit and power of Elijah was upon to Elisha. Gusto niyo ba ganyan? Kung gusto niyo makuha yung knowledge and anointing ng isang manggagawa, ng isang pastor, huwag kang aalis sa kanya. Kung gusto mo matutunan kung ano yung natutunan niya, huwag mo siyang iiwanan. Tingnan niyo. Anong verse yung talata niya? Simon, pakuha yung title. Tapos yung extension. Okay, hanapin natin, ha? Sa verse, yung prophet's reward. Receive. Hanapin yung receive prophet's reward. Wala na yung ano. Siguro dito. Paano? Hindi ka, type mo ka dito. Maganda ba kung share natin?
pag magsa-search ka, control 3. Prophets reward natin. Sige kung wala. Receive. Tanggalin mo yung S doon sa prophets. Reward na. Ano yun? Receive prophet na. Receive prophet. Wala, kami. Ayun. Reverse yan. Sabi doon, sino mang tumanggap sa propeta ay tatanggap ng kaloob ng propeta. Ano ibig sabihin doon? Kapag tinanggap mo yung propeta, tatanggapin mo yung anointing ng propeta. Sino man yung gustong mangyari sa buhay niya, yung pagiging, kung ano nangyari doon sa propeta, kailangan mong tanggapin siya. Oh? Tuloy natin. Matthew 10:41. Matthew 10, Nika, Matthew 10:41. Matthew. Ay mo, yan. Bakit yun? Mali. Hanggang 42. Hindi ganyan. Pinapakita na niya kanina kung ano yung Matthew. Yan, dito. Mali pa rin. Mali. Hindi, baguhin mo to. Yung book. Type mo lang, ma. Okay na yan, tab na. Mali. Andun na nga Ma. Balik mo ulit. Ulitin mo lang. Nagbibigay na siya ng query eh. Hindi. Malaka yan eh. Type mo. Tab mo na kagad. Matthew 10:41. Okay na ako masanay ka na. 221 yun eh. Yan. Okay, nakita mo? Yan lang tayo yan. Nasa-search mo na. Tagalog ba? Hindi, okay na yan. Okay na. Paligitin mo konti. Pindutin mo control, tapos yung mouse. Yan. Okay, yan na. Yan na. Kamay yan. Ang likod ng kamay nito. Dito lang dito mo gamitin. Oo. Maselan yan eh. Asa na? 41. Okay. He that receiveth a prophet in the name of the prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man, saan na? Huwag mo gamitin yung mouse mo. Gamitin mo yung yan. Saan punta yan? Hindi yan lag. Yung kamay mo lang yung lag. Kailangan mo masanay yan. 41. Ano nangyari? Haba na. 12 na yan. Bumalik. Back mo lang sa phone. Ito lang po. Back mo lang yung araw sa taas. Balik na yung laptop. Isa pa. Siya. Wala na. Matthew, balik. Okay. Ganun lang. Kulang lang sa ano. Practice. He that receiveth, sabi dito? And he that receiveth a righteous man, baka nalilimutan nyo na yung sa mga bata. He that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Kapag tinanggap mo yung propeta, tinanggap mo yung mensahe ng propeta, tatanggapin mo yung anointing ng propeta na ibinigay ng Diyos sa kanya. Ang problema ngayon sa end-time believer, tinanggap natin yung propeta, ang problema, wala kang karapatan. Gusto sabihin eh, wala kang karapatan na bigyan ka ng Diyos ng revelation na galing sa kanya. Okay, next tayo. Number 3. So, malinaw yan. Pag tinanggap mo yung propeta, bibigyan ka din ng anointing ng propeta.
Number 3 tayo. Sino yung isa pa? Yan yung binanggit ko, Matthew 17:11. Tingnan nyo. Sige, 11. Matthew 17:11. Control man lang. Yan. Okay. Tap. Ilang ka ng practice. Practice ko more. 7-11. 11. Basa. Wait lang. Sumugod siya. 117 yan. Hindi pangit na lang. Okay, ito. Palakin mo ng konti. Palakin mo ng konti. Paano mo papalakin yan? Control, mabusin yung mouse. Yan, okay? Kunting practice lang. Kaya. Okay, basa. Sino gusto magbasa English? Sige, si Father, ano yun? Jericho. Sige, Father Jericho. Kaya niya yan. Sige, basa. Magpabilis lang ta. Pero, Says unto them and truly shall first come and restore all things. galing, para paano mo natin siya. Ang galing magbasa ng English. Hoy, kaya mo? Hindi. Kailan matuto? Susunod. Hindi na matuto mag-English. Okay. Sinabi ni Jesus na si Elias ay mauunang pumunta at i-restore lang yung lahat ng mga bagay. Verse 12. Sige, verse 12. Yung arrow sign lang doon sa keyboard. 12. Sige. But I say unto you. Nikki. Pasa. Nikki yan. And I say unto you that the lies Ito yung sabi. Elijah is come already, and they knew. Teka. Sabi ni Jesus, dumating na daw si Elias. Elijah. Nung nandun si Jesus pala, dumating na si Elijah. pero hindi ka nakilala. Oh? Alam mo kung sino yan? Mamaya. And then yung hindi daw nakilala si Elijah. But, sige, Nikki. Have done unto me. But have done unto him whatsoever they listen They likewise. listed. Listen Ano likewise. listed? Hindi, listed. Listed Okay. likewise shall also the Son of Man suffer of. O, verse 12. Sino yung gusto magbasa? Yun na yun. 13. Yellow, naka-yellow. 13 November. Ayan. 13. Ano kasi, hindi ko lang dalili. O, 13. Sige. Then the disciple understood that he spake unto them of John the Baptist. Okay, hindi na. Palaman natin si ano. Ang pangalan niya? Samantha. Next time, bigyan nyo ng ano. Yung palmet, yung dress niya. Okay? Sige, marami din yun. So, yung pangatlo pala, si John. Ang linaw eh. Hindi daw, sabi doon, naintindihan ng mga disipulo na tinutukoy ng Panginoon ay si John the Baptist. Yung nagbautismo sa kanya nung siya ay 30 years old. Ano ni Jesus si John the Baptist? Alam niyo kung ano niya? Pinsan niya. Mas matanda na sa kanya ng 3 taon. So kung si Jesus ay 30 years old, si John the Baptist ay 33 years old during that time. Okay? Baba natin. Tingnan nyo, may gusto akong pakita dito. 14. Ay, di pala yan. 15 nga, 15. Okay na yun. So, dito mo kayo ng Panginoon doon, si John the Baptist. Ito ngayon, yung isang tanong. Kasi 5 comings to eh. 5 comings to. Balik mo 17:11. Ito yung sa mga nanonood sa live. May nanonood ka sa live. Kung sabi ng Panginoon, naparito siya para i-restore lahat. Ito yung tanong. Mamaya, siguro yung advance sa part 2 na lang. Ano yung ni-restore ni John? Puso.
Yan ang sabi ni Jesus, i-restore ang lahat ng bagay. Yung tanong, ano yung may-restore mo dyan? Punta tayo dun sa verse na binanggit ni Nika kanina. Luke 1:17. Tingnan nyo kung ano yung may-restore mo dyan. Sino magbabasa? Gerald naman. English. Ang haba niyan. Sige, sino gusto magbasa? Kahit mahaba. And he shall go before Him. him in the spirit and power of Elias to turn the heart of the father to the children and the disobedient to the wisdom of the just to make ready a people prepared for the Ang Lord. linaw no? Ano daw sabi doon? Si John, ano ba nalaman na si John to? At tingnan nyo nga sa 16. Ano nalaman na si John the Baptist to? Yan. O, taas pa. 15. Sige pa. Elizabeth, 15. yung nanay ni si Elizabeth. For he shall be great in the sight of the Lord and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. Sino yun? Hindi daw dapat umiinom ng alak yun. Yung high priest, hindi yan umiinom ng alak. Tingnan mo sa 13 pa, si Elizabeth. O 13, basahin natin sa 13. Sinanay niya si Elizabeth. Ayan. But the angel, ang likot eh. Ang likot ng kanina. But the angel said unto them, fear not, Zacarias. Sino si Zacarias? Atay ni John the Baptist. For thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth, ito na, shall bear thee a son, and thou shalt call his name, what? John. Sabihin niyo, John. One. So, si John the Baptist yung verse 17. Tingnan yung verse 17. Balik sa 17. And he shall go, yung he, si John, before him in the spirit and power of Elijah. So si Elias pala, nalinaw ng mga verses ha, paparito sa pamamagitan ng spirit and power. So after Elisha, ibinigay ng Diyos yung kapangyarihan at espiritu niya, hindi espiritu na literal ha. That is the anointing and power to John the Baptist. Eh, tanong ko kanina, ano yung nirestore niya? Sabi ng Panginoon, paririto si Elias, i-restore niya ang lahat ng mga bagay. Eh, tanong, ito ba yung lahat ng bagay? Ano yung nirestore niya? Gerald. Basahin mo to. Basahin mo. Walang puso dito sa inyo. O, tama. May heart. Nang! Yun pala yung ginawa ni Jan eh. May puso. Yung puso ng Ama, ibinalik doon sa anak. Ay, tanong, lahat ng bagay ba yan? Si Jesus lang yung Lahat restore. daw. Hindi yan lahat. Tingnan mo yung ginawa ka ni kahit mo, Nika. Control 3 mo. Voice in the wilderness. Tingnan mo. That's the voice in the wilderness. Ang kulit naman ng ano mo, spelling mo. Sige. Yan. Bayo. D-voice. D-voice eh. In the wilderness. Ayun na. Sige. Naku na. Bakit wala? Wala. Di yung wilderness sa ilalim. Boys House Wilderness. Boys House, enter mo, House Wilderness. Kailangan matutuloy yun. Yan. Hit list mo. Hanapin mo hit list sa baba. Dito. Susunod, mag-practice ka niya. Cancel mo na. Hit list. Hanap.
Nandun yan sa Isaiah. Sa Isaiah. Hanapin mo yung Isaiah. Okay, baba. Di ba? Para matutunan mo yan. Okay. Malapit na. Okay. Wala na. Ubus na. Diretso, baba. Ayun, nandun yan sa Isaiah 15 at Isaiah. Hindi. Wait. Voice in the wilderness. Hanapin mo yun ngayon. Hanapin mo. Hanapin mo pa. Ikaw maghanap tingin na nga. Doon sa cellphone nyo, voice in the wilderness. Hindi ko makita eh. Ikaw na maghahanap niya. Wala dito eh. Hanapin niyo, voice in the wilderness. Tignan nyo sa cellphone nyo, Nikki. Jesel. Isaiah 40 verse 40. Isaiah 40 verse 3. 3. 40? 40 verse 3. Okay, Nikki. Kita nyo? Sige, basa. Sino magbabasa? Si Oy. Ano naman? Sino ka nakabasa ng English eh? Okay. Lumas pa naman tayo. O, 11:40 pa lang eh. Okay. Sige, basa. Tayo! Gusto ko nakatayo. Next time, kailangan pantalon kayo ha. Naka-base talaga yung halos. The voice, the sound. Tayo, sa'yo. Tayo yung sa'yo. Dito tumingin. Dito. The voice of Him him that the crying in the wilderness. Prepare ye the way of the Lord, my make it straight. training in the desert, a highway for our good. Okay, verse 4. Niki. Verse 4. Yun ang ginawa niya. Make a highway for God. No? Kailangan mayroong dadaanan ng Lord. Okay, yan yung ginawa ni John. Okay, verse 4. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low. Yung ginawa ni John. Yung mountain and hill shall be made low. Pinababa niya. Ano yung, sino yung mga mountain and hill? Okay, balik tayo dito. Sino ba yung mga father? Yan yung mga mountain and hill. Yan yung mga matataas sa lipunan. Yan yung mga magagaling. Yan yung mga Pariseo at Sadiseo. Skriba. Yung mga matataas na katungkulan sa lipunan ng panahon nila. Alam nyo ba, wala silang awa dun sa mga hihina at mabababang tao. Kaya sabi ni John, sabi dun sa prophecy kay John, and that crook shall be made straight. Ano yung crook? Ibig sabihin yung mga, ano yung ibig sabihin ng crook? Tanong mo sa kayo. Ang ibig sabihin niya, yung mga bako-bako. Gagawin niya straight. O yung parang sigsag-sigsag. Gagawin niyang straight. And the rough places plain. So yung mga rough places, gagawin niyang plain. Ano ibig sabihin niya? Yan yung puso. Yung mga mararahas magsalita, nung panahon ng Panginoon, patigil mo sa kanya. Aayusin niya dyan. Pero, ang tanong ko kanina, lahat ba ng bagay na restore niya? Hindi. So, mayroon pang inaantay na Elias na Jesus. Dalawa pa. May dalawa pang Elias. Ito na yung isa pang Elias. Sige, basahin natin. Isa pang Elias. Although wala siyang definite, explicit na word ng Elijah papunta doon sa tao. Pero, tingnan niyo, type mo. Punta ka doon sa, punta ka dito, Nika, 5, type mo yung 5. Click mo yung 5. 5, doon sa taas. Sa forward ko. 5, click mo yung 5. Yan, click mo. Hanapin mo yung MSG01 sa baba, number 1. Yan, click mo.
It's quotation na. Palaki mo. Ito na yung quotation. Pagkasahin natin. Laki mo. Laki mo ba? Okay, type mo. Control 3. Okay, type mo. Boys. Ay, wait na. Mo, as, mali na. Tanggalin mo yung voice. As John the Baptist. Hindi ganyan yung day. John the Baptist. Forerun. Okay na to. Okay na to. Okay na to. Tingnan niya. Tingnan niya itong quote na to. Sabi niya dito, recently, when I was baptizing on the river at Jeffersonville, si Brother Branham nagsasabi nito, when all the local newspaper packed in, 2 o'clock in the afternoon, si Brother Branham pa, when I was praying, here it comes right down out of the heavens, right at 2 o'clock in the evening, June, or in the afternoon rather, in June, about the middle of June, hung right over where I was, and the voice from it saying, so habang si Brother Branham nagbabautismo, mayroon siyang narinig na boses, ang sabi daw, as John the Baptist was sent to warn the people for the first coming of Christ, sabi mo si Teo, tanong mo kung binabasa mo. So is this message to warn the people for the second coming? So si Brother Branham pala, mayroon siyang supernatural na siya ay katulad ni Elias. Kung paano si John the Baptist ay nag-oran for the first coming, ganun din siya. Yung kanyang mensahe. Ano ba yung mensahe ng end-time? Ano ba yung mensahe ng end-time? Nika, sabi mo, this week. What is the end-time message? Kung tinanong ko, what is the end-time message? Seven-thunder message yan eh. What is the end-time message? Pag tinanong ko, ano ba yung mensahe ng end-time? Oh? Tanong niyo yan sa PA nyo. Pastor, tanong niyo yung mga pastor na nakasama natin yung camp. Pastor, what is the end-time message? Tanong mo sa Manalite, mga pastor sa Manalite. What is the end-time message? Message of the hour. Yun nga yung message of the hour. What is the message of the hour? Sabi ni Brother Branham, so is this message to warn the people for the second coming. So habang sila nagpapaptize doon sa Jeffersonville, around sabi niya 2 o'clock in the afternoon, biglang may narinig siya. So as John the Baptist for the first coming of the Lord, so your message will forerun for the second coming of the Lord. So may Elias. Bakit ko nalaman na si Brother Branham, isulat na WMP, ay Elijah before the second coming of the Lord. Bakit? Kasi yung mensahe niya papunta ng perfection message. Siya yung anong mga verses niya? Okay, Matthew chapter 25. Tingnan niyo ito. Matthew 25. Hindi ka dyan magsisearch. O balik ka doon sa files. Hanapin mo ulit yung Bible. Bible 01. Paano ko Matthew 17:11? Siya Elijah sa Jen. No. Matthew 25, verse 2, 3. Okay na. 3. Sinibasa. Verse 5. Verse 6, sorry. Verse 6. Ito yung verse 6. Sige, basa. Matthew 25, verse 6. Sino magbabasa? Hindi, kaya mo basa. Anong gate na? Kapatid ni Kuy. Gate 2. Kaya mo na basa? Hindi pa. Sige, Gerald, ikaw.
gusto. Ikaw lang yung gusto ko. Mike, nasa yung Mike? Wala, hindi ko yung Patrick, nasa yung Mike? Ayan. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom comment. cometh, go ye out to meet him. May tanong. Ito yung mensahe mo, Edna. Kasalan eh. No? Ang problema, nagtagal yung ikakasal, Nikki. Ba't nagtagal siya? Ba't nagtagal yung lalaki ikakasal? Ha? Hindi. Hindi yun ang usapan. Hindi niya aantayin kung sino yung relax at sino yung hindi. Naintindihan niyo? Hindi siya dahil nagtagal, dahil may natulog. May dahilan siya kasi nagtagal. Hindi. Wala na kanalita. Ba't nagtagal yung lalaki ikakasal? Ha? Pinantay siya. Sino yung naantay niya? Tanong. Di ba? Nagtagal. Kasi nangyari, dun sa 10 dalaga, nakatulog sila. Kaya nga, may mga relax. Okay, nakatulog, mali ka, naunang mga nagtagal, bago sila matulog. Tama? Basahin mo. O, tingnan mo sa taas. Sige, taas mo. Hindi ka. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Nung nagtatagal na yung lalaking ikakasal, bigla sila na natulog. Naintindihan mo sa'yo? Hindi dahil they all slumbered and slept. That's the reason why the bridegroom tarried. Eh, di yung bride Tama? may problema. Ulitin ko. Ay nga, bakit nagtagal? Sabi ko doon. Naunang-unang magtagal yung lalaki ikakasal bago sila makatulog. So, ang tanong, sino yung sumigaw? Yan ang tanong. Nandun tayo sa panahon na ang Panginoon ay malapit ng dumating. May sumigaw. Sino ngayon yung sumigaw? Anika, sino yung sumigaw? Si Brother Branham yung sumigaw. Ano yung sinisigaw niya? Ano yun? Verse 6. Ano sabi? Go ye out to meet him. Lumabas daw sila at ano yung tagpuin ko na nilalaming kakasal. Alam niyo ba? Noong 1963, ibinigay ng Diyos yung revelation of the seven seals. So, yung ibinigay ng Diyos ang revealed message, yan yung come out message. Yan yung shout. Tulad nyo. Okay. So, mayroong, bago dumating ang Panginoon, mayroong shout. Sulat ko dito. Meron munang sisigaw. 1 Thessalonians chapter 4, verse 15. Merong, sulat nyo to. Pagkatapos sumigaw, mayroong Moses din. Ay, yung una natin sa Type mo I. B1. I. Ayan. Yes, more practice na. Mabilis. La. Esa. E. Hindi. Hindi yan Lonica. Lonians. Lonians. Yes. Okay. Ilan? And then. Sige, 15, 16. 16.
For the Lord, tingnan ito, for the Lord Himself shall descend from heaven with, kung nag-aantay siya doon sa langit, nagtatagal siya sa langit kasi hindi pa sumisigaw. Ano yan? Book chapter? 1 Thessalonians 4:16. Hindi pa kasi, wala pa yung sigaw, kaya siya nagtagal. Naghihintay na sila eh. Ito nga yung, kaya nga siya magtatagi, kasi kailangan may sumigaw, kailangan may tinig, at kailangan may trumpeta. May message. Oh? So, sabi dito, kailangan may shout, may voice, at may trumpet of God. Hindi siya pwedeng bumaba hanggat hindi sumisigaw yung sisigaw. May tanong ako, gaano kabilis yung sigaw? Naiintindihan ba yun? Naiintindihan. Kasi malakas na tinig yun. Ang ibig sabihin nun, out message. Balikan dun sa ano? Dun sa files, message. Diba? Binanggit diba yung come out of her, my people. Come out of her, my people. Ito yun. Come out of her, Revelation 20. my people. Ito yung sabi niya. Pwede mo i-hit list mo muna. Hit list mo. Okay, hanapin natin yung Laodicean. Laodicean tayo. Dito, hindi ka. Laodicean. Hanapin mo. Baba ka. Laodicean. Laodicean. Yan. Okay. Click. Click mo. Okay. So pa, hit list. Hindi pala yan. Sorry. Hit list mo. Yung pangalawa. Ay, pangatlo. Revelation Yan. 18. Okay, ito yung sabi ni Bible. Now, it is time to hear the final call. Tingnan nyo. That comes only to the weak bride. Yung final call, dun sa bride. Bakit ready? Gugulat sila, bakit nagpo-quote ka pa sa? Bakit ready na sila? At kung mag-show for Hindi, may ano yan, may Spanish na yun. Come out of her, my people, that ye be not partaker of her sin, that ye will receive not her tears, plagues, the great revelation of the sixth seal in Matthew 24. So kaya pala may sigaw, kasi ayaw ng Diyos na yung bride niya mahawa doon sa sanlibutan. At ayaw niya maiiwan sa tribulation. Sabi ni Barbara mo, Warning yun. winawarningan sila, magising ka na. Reminder. Eh, ano naman yung voice? Tingnan mo yung voice. O, tayo mo nika. The voice of the seventh angel. Okay, isang basic to. Basic tong sincere to. Hindi pa ako nag-advance. Malapit na tayo matapos. 1 minute. Yan na. Huwag mo kasi the voice of seventh angel. The voice. Mali kasi yung voice mo eh. TH. Angel. Wala no? Seventh angel na lang siguro. Sige na lang, doon na lang sana, Bible na lang. Bible. So what is the voice of the archangel? Alam niyo ba yan? That is the seven church age messenger. Ayan. Wala yung voice eh. Hit list mo nga, hit list mo. The seven angels giving the message. The voice. Gusto ko yung voice eh. Walang voice. Yan. Sige. Is this sign of the end? So, click mo. Ayan. Now listen close. The seventh angel of Revelation 10:7. Pakinggan niyo. Is the seventh church age messenger. See, now watch. But in the days of the voice
the seventh angel. Yung seventh angel doon is, sabi ni Branham, the seventh messenger of the Laodicean church. So may voice doon sa Laodicean church na kailangan marinig nyo. Oh? Sige nga. Verse tayo. Punta tayo sa Bible verse. Kunti na lang. Hebrews chapter 4, verse 7. Hebrews 4:7. Ayan. Lakas. Lakihan. Okay. So, tingnan niyo ulit. Again, sino gusto magbasa? Ano natin? Again? Sige, basa. Jericho. Sige, basa. Again. Again we read of certain days, saying a week today, after So long a time. as it is said today, if ye will hear his voice, harden not your heart. So, pagka narinig mo daw yung voice, huwag mong patitigasin yung iyong puso. Ang tanong, ano yung voice? Salita ng Diyos. Ano yung voice? The voice is the message ngayon. Ano yun? Message. Isaiah. Nung sabi ko, bumili ka ng gintong dinalisan. Sa apoy, upang ikaw ay maging mayaman. Yan yung mensahe ng panahon natin na kailangan nating pakinggan. Ano yan? Marami yan. Tulad mo. Isa na dyan yung Malachi 4, 5, 6. Isa na dyan yung Revelation 10:7. Isa na dyan yung right interpretation of the Godhead. Isa pa dyan yung serpent seed, the original seed. Ano ba? The seven church ages, the seven seals. Yan yung end time message. Ano yan? Yan yung mensahe na i-restore ng pang-apat na Elias. So, ang restoration pala, hindi lang doon sa puso. Ang restoration pala, kasama yung mensahe. Makinig kayo. Pati pala yung mensahe, i-restore pati yung puso. Yung mga puso natin. Kasama isip. Ha? Kasama isip. So, syempre, kasama yung isip. Pagka wala kang isip, wala kang puso. Mali. Pag wala kang puso, wala kang isip. Tanggalin yung puso mo, naisip ka. Wala. Konektado yan, yung puso at isip. Ay, last na tayo. Last Elijah. Last na to. Sino yung ikalimang Elias? 2 prophets. Yan. One of the two prophets. Revelation chapter 11, verse 1. Verse 1 mo na. Malapit na to. Yeah. Verse 3 pa lang. Verse 3. Ayan. Ito yung sa akin. Basa. Sino ba basa? Sino? Samantha. No. And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,264 days, clothed in sackcloth. Galing ka. Parapan niyo sa Samantha. So, sabi dyan, I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,000. Tingnan niyo yung salitang power. Sino ngayon yung dalawang witness niyan? Okay, baba. Kausap ko. Tingnan niyo. Ano nangyari? 4. O, basa ni King. Simon, sunod. No. These are the two olive trees and the two candlesticks standing before the God of the earth. Okay, verse 5. Simon, ito na.
Ito yung, si Teo. Tanggalin mo yung ginagawa. And if anyone will hurt them, if anyone will hurt them, fire proceeded out of their mouth and devoured their enemies. And if anyone will hurt them, he must in this manner be killed. Ano sabi doon? Lalabas doon sa bibig nila. No? Ito yung sino sila. If anyone will hurt them, fire proceeded out of their mouth. Verse 6. Verse 6 na, Nika. These have the power to shut heaven. Ang likot eh. Huwag mong gamitin yan. Yung arrow sign. Arrow sign na lang. Arrow sign dyan sa keyboard. Huwag na yan. Anyone will hurt them. 6, verse 6. And he have the power that it rained not in the days of their prophecy. Sino yung propeta na hindi nagpapaulan? Elijah. Si Elias. Ano yung isa? They have power over water to turn them to blood and to smite the earth with all plagues as often as they will. Sino yung nagpabigay ng sumpa para sumpain yung Egypt? Si Moses. So that is the spirit of Moses and Elijah. So ang ikalimang Elias ay isa sa mga propeta. Bakit sabi So one of si Enoch and Elijah? the two prophets. Hindi si Enoch yan. Si Enoch ba may kakayanan gawin yan? Sabi ng mga yan. Wala. Ang kakayanan ni ito ay si Elias at si Moses. So, ibabalik ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng 5 pagparito ni Elias. Nakuha natin? Sige, palapahan natin ang Panginoon. Siguro yun na. We'll pray na. Awit mo na tayo. Pwede natin ang Ano na, pwede natin ang End ko na to. Amen.